May ilang mga artikulo ang nagpapakita ng paghahambing sa kultura ng Pilipinas noon at ngayon sa iba't ibang aspeto tulad ng musika, edukasyon, laro, ugali, pamumuhay, at pagkain, na kung saan ang mga naipapakita nito ay ang mga pagbabago sa paglipas ng panahon. Ito ang nag-udyok sa grupo upang makalikha ng proyekto na maipapakita ang authentic self ng mga Pilipino sa pamamagitan ng isang short video. Nagkaisa ang grupo na buuin ang proyektong ito upang maipamana sa mga Pilipino ang totoo at posible pang babago. Ngayon, matutunghayan niyo rito ang naging pagbabago ng pagsasagawa ng mga Pilipino at tradisyong bayanihan, courtship at pagmamano ng mga residente ng Barangay Addition Hills, Mandaluyong City. Sisimulan natin ito sa pagkakaintindi nila sa bayanihan, courtship at pagmamano habang sila ay tumatanda. Ang mga mas nakakatandang henerasyon na nasa edad 60s to 70s, naaalala ang bayanihan bilang praktikal at sama-samang pagtulong, tulad ng pagtulong sa pagtatanim o paglipat ng bahay. Nakadalasang may kasamang pagpapakain bilang kapalit. Mahalaga ito sa buhay sa probinsya, habang ang mas nakakabatang henerasyon naman na nasa edad 18 to 20 years old ay nauunawaan ito bilang pagkakaisa at pagtutulungan para sa magandang resulta. Kadalasan sa konteksto ng mga proyekto sa komunidad tulad ng paglilinis. Sa makatuwid, ang mga nakakatandang henerasyon 60s to 70s ay binibigyang diin ang tradisyonal at mapitagan na panliligaw na kinabibilangan ng harana sa bahay ng babae, paghingi ng pahintulot sa magulang at isang mas mahaba at formal na proseso. Nakikita nila ang modernong panliligaw bilang minadali at hindi gaanong mapitagan, habang ang kabatang henerasyon 18 to 20 years old ay nararanasan ang panliligaw sa malaking bahagi ng online world. Sa pamamagitan ng chat at social media, maaaring magkaroon ng pisikal na pagkikita, minsan nang walang kaalaman ng magulang. Makikita nila ito bilang mas mabilis at hindi gaanong formal. Habang ang Sa kabilang banda, ang mga mas nakakatandang henerasyon naman na nasa edad 60s to 70s ay tinitignan ang pagmamano bilang isang pang-araw-araw na gawain upang ipakita ang paggalang sa mga nakakatanda na malalim na nakatanim sa kanilang paglaki. Nararamdaman nila na ang kahalagang ito ay nabawasan, kung saan ang ilang nakakabatang tao ay nakalimutan na ito. Habang ang pananaw naman ng mga mas nakakabatang henerasyon tulad ng 18 to 20 years old ay ginagawa pa rin ito, lalo na sa mga magulang, lolo at lola. Ngunit nararamdaman ng ilan na ito ay naging mas formal na lamang. Kinikilala nila na marami sa kanilang mga kaedad ay hindi na ito regular na ginagawa. Sa paglipas ng panahon, kapansin-pansin ang pagbabago sa mga tradisyong Pilipino. Mula sa kusang loob na bayanihan na unti-unting nababawasan ng sigla, hanggang sa formal na panliligaw na napalitan ng mas casual na online na paraan. Ang pagmamano na dating pang-araw-araw na nagpapakita ng paggalang ay hindi na rin kasing dalas gaya ng dati. Ang mga pagbabagong ito ay bunsod ng teknolohiya, urbanisasyon, at impluwensya ng ibang kultura. Sa panahon ngayon, mas madali na ang pagpapakita ng respeto kahit malayo dahil sa teknolohiya. Ngunit mahirap na rin isagawa ang mga tradisyon ng personal. Malaki ang epekto ng teknolohiya at globalisasyon dahil mas maraming oras na ang ginugugol ng mga kabataan sa gadgets kaysa sa pagpapahalaga o pagsasagawa ng mga tradisyon. Hindi tulad noon na mas matagal at mahirap ang komunikasyon, ngayon ay madali na lang makipag-usap dahil sa teknolohiya. Kaya naman, nawawala na rin ang tradisyon ng pagka-Pilipino natin. Bagamat maganda ang layunin ng mga tradisyon noon, nagbago na ito dahil sa nakasanayan nating teknolohiya. Mahalaga ang papel ng matatanda sa pagtuturo at pagpapakita ng mga tradisyon sa mga bata. Dagdag pa rito, malaki rin ang maitutulong ng mga paaralan at aktibidad sa komunidad upang mapanatili ang mga ito sa kamalayan ng kabataan. Dapat ingatan at ipreserba ang ating kultura at isa sa mga paraan ay isama ito sa kurikulum ng mga paaralan.
Ang mga guro bilang pangalawang magulang ay may responsibilidad na ituro ang pagtulong, paggalang at respeto. Bukod pa rito, mahalaga rin ang gabay ng mga magulang sa pagtuturo at pagpapakita ng kanilang mga karanasan upang maunawaan ng mga bata ang panahon noon at ipagpatuloy pa ito ngayon. Bagamat hindi na maibabalik ang nakaraan at may mga bagong henerasyon na may sarili-sarili ng mga ideya, mahalaga pa rin na magkaroon ng pagpapahalaga sa mga tradisyon at kulturang Pilipino. Sa kabila ng paggamit ng parehong mga katanungan, maliwanag na may mga pagkakaiba sa pagitan ng mga sagot ng mga kalahok na may edad 18 hanggang 25 at ang mga nasa 50 taong gulang pataas. Ang mga nakababatang kalahok ay kadalasang ginagamit ang kanilang mga natutunan mula sa paaralan upang tukuyin ang bayanihan, panliligaw at pagmamano sa kontekstong Pilipino. Habang ang mga nakatatanda ay tumugon mula sa kanilang sariling mga karanasan at alaala kung saan nila ginanap ang mga tradisyong ito. Sa kabuuan, habang ginagampanan ng mga miyembro ang proyektong ito, kami nagkaisa para sa iisang layunin. Ito ay ang ibahagi sa kabataang Pilipino at sa mga susunod na henerasyon ang tradisyong dapat nating pangalagaan at para pahalagahan nila ang ating katutubong konsepto bilang mga Pilipino.